makikita mo na talagang may mga plano na hiyain ng Vice President. Ang nakapagtataka, wala naman akong kasalanan na ginawa. Nangangatwiran ako base sa aming regulasyon. Pati yung ni-raise ko na punto na hindi na dapat pinayagan na nag-privilege speech yung isang representative ng Maynila. Pinaalalahanan ko na sila ng mga mali nila. Ayaw pa nilang aminin, ako ngayon ang tinangkal. Yun ang nakapagtataka. Ang naging problema lang sa akin ay wala naman akong maisip na kasalanan sa kanila. Sapagkat ang pinagtatanggol ko naman mulat-mula pa ay yung katwiran lang. Malinaw naman na nasabi ko sa kanila at wala naman silang may bibigay na counter-argument na sa pamamagitan ng tradisyon namin ay hindi na namin pinagtatatanong yung mga opisina ng Presidente at opisina ng Vice President. Ngayon lang ako nangyari ito. Masama ba yun? Kasi pinalilitaw nila na gusto nilang magtanong. Ngayon lang sila nagkaroon napakalaking interest at napakarami nila. Sabi ko, taliwas na yan ako sa ginagawa natin sa mahabang panahon. Gusto ko lang malaman kung bakit nag-iba na tayo ng patakaran. Masama ba yung magtanong ka ng gano'n? Sa tagal ko na yata sa House of Representatives, nakita ko na yung ganong klaseng mga tradisyon na pinangalagaan namin sa matagal na panahon. Ayun, kung minamasama nila yun, nasa sa kanila yun. Congressman, kayo po ba ay naabisuhan hinggil po doon sa hakbang ng liderato o na all of a sudden, narinig nyo na lang po na gano'n po ang desisyon sa plenaryo? Wala nga, hindi naman nila ako aabisuhan. Gano'n ang kanilang mga ginagawang patakaran ngayon. Ako, kapag nakita ko na yung mga bagay na yan, kapag nakagawa ka ng mali na maaari nakita nila na mali sa tuntunin, taliwas sa tuntunin, ginagawa yun. Pero sa akin, ang nakapagtataka, wala naman akong kasalanan na ginawa. Nangangatwiran ako base sa aming regulasyon. Pati yung ni-raise ko na punto na hindi na dapat pinayagan na nag-privilege speech yung isang representative ng Maynila sapagkat bawal na yon, sapagkat yung budget bill ay nasa plenaryo na at tinidiscuss na rin sa committee. Bawal yun sa tuntunin namin na magsasalita ka pa ng isang bagay na may kaugnayan doon sa bill na nakalatag na. Masama ba yung paalalahanan ko sila na meron kaming tuntunin? Hindi naman nila masagot sapagkat mali nga sila. O pagkatapos ako ngayon ang tatanggalan ng... Ito yung kabaligtaran, ito yung kabalintunaan. Pinaalalahanan ko na sila ng mga mali nila, ayaw pa nilang aminin, ako ngayon ang tinangkal. Yun ang pagtataka. Tsaka, Kong, di ba kumukonsulta sila sa iyo bilang isa sa mga veterano at mga senior na mambabatas dyan sa mababang kapulungan? I believe, pag mga ganito na po na statute bilang pong mambabatas, dumudulog po yung mga baguhan sa inyo at maging yung liderato. Paano po itong nangyari? At kayo po yata ang natanggalan ng mga membership ng committee. Ayun nga, hindi nga nila inaasahan na magsasalita ako patungkol dun sa pagtalakay sa opisina ng Vice President kaugnay ng kanyang budget. Ayaw nila siguro na merong pumigil sa kanilang ginagawa sapagkat meron sila siguro din na hindi ko alam kung saan papunta. Pero ngayon, obviously, na ginagawa nila ito para sa ganun, makakuha sila ng kahit anong bagay na makapagpapahiya sa Vice President. Hindi naman ganun ang patakaran namin . At palagi nilang sinasabi, yung mga bagitong mga abogado na bagito rin namang mga miyembro ng Kamara, yung sinasabi nilang public office is a public trust. Ang layo naman ng argumento na yun . Kung sana yung nagsalita na yun ay hindi abogado, hindi abogada, hindi na ako magtataka sapagkat hindi niya maring hindi niya naintindihan ang kaugnayan na sinasabi niya . Kaya lang abogado yung nagsasabi . Kaya medyo
nakapanlulumo, nakalulungkot kung bakit pati mga abogado sinasadya na nilang maliin yung kanilang pag-i-interpret pati provision ng saligang batas. Hindi naman pinag-uusapan na kung mo public offices sa public trust na hindi na namin igagalang yung aming mga tradisyon. Hindi naman nangangahulugan pag ginalang mo yung tradisyon, hindi na accountable ang isang opisina. Ang katunayan nga nito nag-issue nga ang COA ng notice of disallowance. Ang ibig sabihin nun, the Vice President is being asked to account. So, di accountable siya, di ba? Hindi mo rin naintindihan yun. Napakababaw naman na yun. Di pa maintindihan. Abogado pang mga sinasabi. Ang mali lamang dito, hindi muna nila hayaan ng Vice President na sumagot sa COA at magpaliwanag sapagkat meron siyang 6 na buwan na natitira pa. Ang gusto sila na yung makikita mo na talagang may mga plano na hiyain ng Vice President. Isip-isipin mo, notice of disallowance pa lang. Wala pa namang yun magpapaliwanag pa lang ang opisina ng Vice President. Ang gusto nila, unahan na nila ang COA. Ang COA nga ang nag-a-account Ang COA nga ang nagsisiyasat, hindi kami. Wala kaming mandato na siyasatin ang pagkakagasta ng bawat opisina. Ang sa amin briefing lang, kung magtatanong lang parang formalidad kasi naging tradisyon na nga namin bilang paggalang at pagtitiwala sa 2 pinakamataas na opisina ng bansa. Ganun ang kalakaran. Yun ang written rule. Bakit hindi maintindihan ng napakasimpleng paliwanag na yan? Pero, Kong, sinabi po ng isang kongresista kasama po ninyo, hindi na po pinagkakaisahan. Nilinaw niya na hindi pinagkakaisahan ng House leadership si Vice President Sara Duterte. Ito po ba parehas ng inyong pananaw? Anong hindi pinagkakaisa? Lahat nga naglululundag na gusto. Ang gigigil na magtanong Ang sinasabi ko sa kanila, anong itatanong ninyo ang COA, magpapaliwanag pa nga lang sa COA, hindi nyo ba naintindihan kung anong nature ng notice of disallowance? Hindi pa naman hatol yan. Wala naman siyang nagawang krimen. Ang COA nga wala siyang karapatan na mag-file ng administrative complaint sabi ng Korte Suprema Pina-account lang kasi nga merong nakita na kulang daw sa supporting document o hindi compliant do sa mga requisites na hinihingi ng COA. Para sa ganon ay mailabas lahat yung mga requirements. Di hintayin mong sumagot ang opisina ng pangalawang Pangulo. Ayaw nga nilang mahintay at nagmamadali sila. Meron pa siyang 6 na buwan yun ang pinipilit ng COA. Hanggang Pebrero 2025 ang ibinigay na palugit para magpaliwanag ng opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ba yung mga itatanong? Bakit tingnan mo na lang ang kabalintunaan, Admara. Siguro ito mahalata mo, MJ. Bakit pagdating sa budget ng pangalawang Pangulo, lahat ay gustong magtanong at walang pinagbabawalan? Bakit ako nung nasa plenary na magtatanong ako doon sa kalakhan ng budget, ayaw naman nila ako magtanong? Hindi ka ba magtataka niyan? Pag ikaw ay magtatanong sa Vice President, lahat libre. Pero doon sa ibang parte, yung kalakhan ng kabuuang 6.325 trillion, magtatanong ako sa plenary, kinakailangan daw magpaalam ako sa majority leader? Saan ka nakakita ng regulasyon na ganun? Meron pa kaming regulasyon na ganun? Wala. So hindi kayo magtataka niyan. Bakit lang sasabihin hindi pinagkakaisahan? Tsaka kung maganda yung tanong nyo di ba? Para po yun sa inyo pong mga constituents sa party list. Nagpalista ako, alam mo, nasa general principles yung kauna-unahan pa lang.
Sapagkat meron ka akong lilinawin to set the tone of the deliberation for that day on general principles. Kailangan munang hintayin ko ang majority leader. Anong klaseng regulasyon yun? Nakasulat ba sa regulasyon yun? Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin? 6.325 trillion ang pinag-uusapan doon ang gusto lang nilang tanungin, 125 million. Doon sila nakakonsentrate.